Ano naman yung tingin nyo dun sa sagot ng mga tao na pag-healing your inner child laging related sa Ibang consumerism or sa paggagastos? Ano man sabi niya dun? Kasi marami sa atin lumaking mahirap. Ganun talaga. So, Tsaka, part talaga ng pag-heal natin ng inner child natin ay pagbili ng mga bagay. Kasi karamihan sa atin, hindi yun afford dati. Alam mo, nakaka-relate yung mga breadwinner dito. Alam mo yung feeling na bigay ka lang ng bigay sa iba, pero never magiging okay na magbigay ka rin back sa sarili mo. Hindi naman porket bigay kami ng bigay is dapat gano'n na palagi. Na-normalize na kasi na dapat unahin mo na yung ibang tao kaysa sa sarili. Hindi po gano'n yun. Dahil kung bigay ka ng bigay at naubos ka, mas malaking problema yun. Kung pinaprioritize mo yung iba kaysa sa sarili mo, ibang usapan na yun dahil hindi dapat yun nangyayari. Sa paraan na ganito, sarili niya yung prioritize niya. Then I applaud him. Dapat ganun, hindi yung uunahin niya muna yung iba. Dahil hindi naman porket tumulong siya sa iba, okay na kaagad siya. totoo. Di ba? Para sa pag hindi tayo nakaubos ng pagkain, sasabihin na, "Huy, kumain ka dyan, maraming nagugutom, ganyan-ganyan. Bakit pag kinain mo ba lahat yun, magugutom sila?" Di ba hindi? Parang gano'n na. Does it make sense? Di ba? Asan na yung rice ko? Ikaw, Bads? Ikaw ba? Para sa akin kasi like, Hindi ko nalaman yun eh. Sorry Lahat naman kasi ng Oy, smart parang... nakuha mo. Hindi. Lahat ng bagay, parang pag may gusto kong gawin, gagasusan mo talaga. Anong bata ka, parents mo na nagastos, hindi man ikaw. Oh, I mean, totoo na, gagastos ka talaga. Oo, yung... Like, May gagastos perang yung pera. malalabas. May perang lalabas talaga. So, para sa akin, kahit laruan pa yan, kung pagkain pa yan, basta para sa'yo, goods yan. Like, basta masaya ka. Yun lang naman sa akin. Yung dream sa kanya, yung football player, yung parang inner child na yun yung kid in him. Sa akin din naman yung pag-heal naman din ng inner child, hindi lang naman siya talaga consumerism. Kasi meron din yung mga, halimbawa, naabuso ka nung bata ka, tapos paglaki mo, ginawa mong advocacy na tumulong sa mga iba ding mga batang naabuso. Or halimbawa, na overstep yung boundaries mo nung bata ka, so ngayong adult ka na, tinatry mo yung best mo na mag-set ng boundaries sa kung ano man sa mga relationships mo sa ibang mga tao. Pero ito na yung rice mo, Shuvi. I love you. Yahoo! 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 Pero yung mga bagay naman kasi na yun, hindi mo naman yun mas madaling maipopost. So, dahil ang mas napopost sa social media is yung consumerism side ng pag-heal ng inner child. So, pakiramdam tuloy natin na pag sinabing healing your inner child, ang laging kaakibat nun ay pagbibili ng mga bagay. Pero ang realidad naman, hindi lang naman yun ang pag-heal ng inner child. Parang yung sinabi mo. Sa bagay ako, pwede naman ako maglaro ng football ng libre lang. Parang kung gusto ko maglaro ng football, kaya ko naman maglaro. Na libre lang, walang gastos. Hindi naman all the time laging kailangan nagyayabang ka na marami kang pera. Bakit kayo? Wala ba kayong mga pinangarap dati na gusto nyong bilhin? Pag nagkapera ka, gusto mo nang bilhin. Tsaka it takes a very strong-willed person na magtayo ng, let's say, advocacy niya. Kasi ganun yung pinagdaanan niya. It takes budget, it takes skills, it takes passion. Ang daming kaakibat niyan para magtayo ka ng organizations to help other people. I have organization back in my home. Pero like, ang pag-set up nun, ang hirap kaya nun. So, hindi naman porket hindi nyo nakikita, is hindi nila ginagawa. Yes. Hindi naman porket, hindi naman lahat pinapakita sa social media, diba? So, sa ganyan, it starts with yourself. So, start with yourself and then dun ka na makakatulong. Tsaka yung gaya ng ginawa niya, yung pagbili niya ng toys, parang di ba may nagsabi na parang bakit di mo nilang i-redistribute yung wealth na yun? Parang, okay, hindi naman siya nagyabang. Binili niya lang to be happy. Alam mo yung iba kasi sa inyo, mema lang eh. Mema lang, as in. May makita lang na mema talaga. As in, nag-isip lang ng mga deep na words. Tapos, gagawan ko to ng provocative, That's so rampant these days, ha? So ikaw, pag nagkapera ka, bigay mo lahat sa charity, ha? Wala kang titira, ha? Pag ikaw, nakita kitang kumain ng mahal. Right, si Miss Marian Rivera nga, di ba? Content niya talaga na
mag-post ng unboxing niya ng mga dolls, mga toys na kinokollect niya. Tapos nakikita ko din doon na minsan may mga comments na kasi hinahanap nila kung ano yung price. Tapos nakikita nila na sobrang mahal pala, like hundreds of thousands. Tapos parang, bakit di na lang gamitin na pang-donate or whatever? First, pera niya naman yun. Hard-earned money niya naman yun. Alam naman natin kung gano'n nakatagal sa industriya si Miss Marian Rivera. So alam natin na pinaghirapan niya Saka marami ang tinutulungan na charity. Yun nga, tapos hindi niya naman kailangang i-broadcast na tumutulong siya. Oo. Diba? Hindi natin alam kung saan at paanong paraan siya tumutulong.